Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to mga kababayan, meron pong isiniwalat itong si Binibining Maharlika. Meron daw di umanong isang senador na gustong bayaran ng 1 bilyon para sa kanyang pananahimik dito sa issue ng PCSO. Nako po, sino kaya yung senador na yan? Di umano allegedly. Meron daw nakapagsabi sa kanyang puting ahas na merong isang senador na gustong bayaran ng 1 bilyon. Para hindi na halongkatin o kalkalin itong issue dito sa PCSO. Allegedly. Ayan. At dito rin po sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan din po natin ang gustong gawin itong PCSO na imbitahan itong mga senador sa kanilang bola. Yan, PCSO invites senator to observe Lotto process draws. Ayan mga kababayan. Para saan itong Para saan itong imbitasyon na to kayo dyan sa PCSO? Bakit? Ramdam nyo na ba na nawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan dyan sa mga ginagawa nyong bola, yung ginagawa yung pambubola sa ating mga kababayan? Pinapaasa nyo sila na merong pangarap na jackpot. Pero ang katotohanan mga kababayan, sila lang po ang nagiging milyonaryo. By the way, yung term na milyonaryo, hindi po galing sa atin yun. Galing yung word na milyonaryo kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong magiging milyonaryo. At dito po sa bahagi ng video natin na to, pag-uusapan po natin itong statement itong si President Bongbong Marcos. As usual, At dito naman po sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, pag-uusapan po natin itong ambush interview nitong si President Bongbong Marcos dito sa mga media. As usual, planted na naman po yung mga katanungan dito kay Marcos Jr. Halatang-halatang yung gustong iklaro lang sa sambayan ng Pilipino, yung mga maiinit na issue, yun lang po ang pinatanong dito sa mga media na to kay Marcos Jr. Hindi man lamang po siya tinanong kinumusta yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Kumusta na yung mahigit 2 trilyon na utang na naman ng Pilipinas. Hindi po siya tinanong sa mga ganon. Dahil nagsalita itong si Senator Bato de la Rosa kaugnay dito sa ICC na to, yun po ngayon ang tinanong dito kay Marcos Jr., dito sa interview na to. My goodness, pagka kayo mga kababayan naniniwala pa rin kayo na ambush interview yan, talagang andali na lang pong lukuhin ngayon ng sambayanan. Mga kababayan, ano po ba yung mga maiinit na issue noong weekend? Ang pag-attend niya sa Coldplay, sa concert, at yung issue ng ICC. Pero yung pagdating dito sa PCSO mga kababayan, di pwede magtanong doon. Hindi pwede magtanong dun sa issue ng PCSO. Ito po mga kababayan, kayo na humusga, di na po tayo Kasi sa tingin natin, gustong i-project na naman ng Malacanang, pwede naman interviewin si PBBM. Yun po ang gustong i-project sa ating mga kababayan. Pero tayo, basang-basa na po natin. Basang-basa na natin itong galaw ng Malacanang na to. Ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po, kayo na pong makinig. Dahil itong mga statement na to, nag-ugat po to doon sa banat nitong si Senator Bato de la Rosa. Be man enough, ika nga. Ito po mga kababayan, ang sagot nitong si Marcos Jr. sa mga katanungan sa kanya nitong mga media na to. Ito po. Pakinggan nyo po natin. Sir, on ICC po, would you clarify, sir, yung lumalabas na statement na nandito yung sa ICC, sir, would you clarify the statement na nandito na raw yung mga representative? Did the government allow them to enter the country, and also will you cooperate with the group? Ayan, pakinggan po natin. Let me say this for the 100th time. Okay. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Malinaw. Malinaw po yung sinasabi ni Marcos Jr. Ang basa po natin dito mga kababayan, ito yan pagkakaharap mo ang media, pagkakaharap mo
ang taong bayan ang sinasabi mo, hindi mo kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Basically, walang jurisdiction dito ang ICC. Pero, ang tanong dito, bakit sinasabi ni President Bongbong Marcos ang mga litanya na yan? Sa tingin po ni PH Update, kaya niya lamang sinasabi yan, para mapanatili ang relasyon, magandang relasyon nitong si Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Yun lang po yun. Kasi kung ating babasahin ang ginagawa ng mga amuyong niya, yung mga sekretary niya, yung mga kaibigan niya dyan sa Kongreso, iba po yung mga ginagawa ng mga tauhan niya sa mga sinasabi niya. Kaya nga double standard. Pagkakaharap mo, ganito ginagawa. Pagkatalikod mo, iba naman ang ginagawa. Ano ba naman yan? President Bongbong Marcos, kung di mo pala kinikilala ang jurisdiction, bakit nyo papapasukin sa Pilipinas? Sige nga, sige, yun ang pakipaliwanag na lang po yun. Kung hindi nyo kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa, sino ang matalinong nagbigay sa inyo na suhestyon na papasukin natin sila pero hindi tayo makikipag-cooperate? Anong klaseng kabalbalan nun? So kung kunyari meron findings kay President dating Pangulong Duterte, anong magiging aksyon? Yun dapat Yun dapat ang tanong kay Marcos Jr. Halimbawa, Marcos Jr., merong nakitang mga paglabag. For example, nakitaan ng probable cause. Nakitaan ng mga violation yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. At linabasan nito ng warrant ng ICC. Ano po ang magiging stand ng inyong administrasyon kaugnay doon? Di ba? Yun lang yun Hindi, walang jurisdiction. Kasi lagi yung sinasabi, walang jurisdiction. Bakit pinapasok nyo pa kung wala rin palang jurisdiction? Bakit pinag-iimbestigan nyo pa? Yun lang naman po yun Kung wala naman palang jurisdiction, sinasabi nyo for the 100 times o for the 10,000 o million times yung pang sabihin yan. Iba naman po ang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa inyo. Tuloy natin, anak ng Petrang Garapata. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila. Alam nyo pala Hindi nyo man lang sinabihan itong mga iniimbestigahan. Alam nyo pala, binabantayan nyo pala anak ng Petrang Garapata. That hindi... Yung administrasyon na to, mahilig sa gulatan. Mahilig po sila sa ganyan, yung gulatan. Binabantayan pala nila, pero yung mga iniimbestigahan, hindi man lamang masabihan, anak ng Petrang. Hindi man yung ganito tipong, sino ba to? Pakisabi kay FPRRD, nandito na ICC. Yun lang. Pero ina-assure ko kayo na kahit makapasok dito yan, kahit mag-imbestiga yung mga yan, walang mapapala sa atin yung mga yan. Kumbaga, pagbigyan lang natin para medyo mabango ang administrasyon ko sa international. Okay ba yun? Okay ba yun? Papasukin ko lang para medyo pogi ako sa international community. Yun lang naman yun para masabi nitong mga puti na to na pinapasok ulit sila para mag-imbestiga. Okay? Hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin ng huwag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any... Pinakawalang kwentang napanood ko na interview yan. Wala man lang follow-up, wala man lang in the first place, Mr. President, bakit niyo pa po sila pinapasok para mag-imbestiga? 'Di ba kung gusto nila magpunta dito as a visitor o turista, okay lang 'yon. Pero pagka hinaluan ng investigasyon, dapat arestuhin sila.
Mga media man, anong ginagawa nyo? Tayo na lang magtatanong, ano ba? Ayun na nga no, mga kababayan, ito, dumako po tayo dito. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Ito, mainit to eh. May one news ha, baka naman. Asa na? Ito na mga kababayan, dito na po tayo sa vom ba nitong si Marlicano. Mga kababayan ha, ito po ang issue dito. Para saan pa na imbitahan nyo ang mga senador na pumunta sa Lotto Draw dyan sa PCSO? Kung talagang malinis, ito ano na lang to eh, ito for show na lang yan. Yang invite PCSO, invite senator. Kalokohan po yan mga kababayan. Bago pa mangyari itong lahat ng bruhaha na to, for sure, itong si Senator Rapi Tulfo, nakapag-gather na ng mga sapat na ebidensya na talagang merong nangyayaring kabalbalan dyan sa PCSO. Kaya hindi po natin maintindihan. Kayo dyan sa PCSO, wag na kayong wag na kayong magpa-cute sa mga senador. Pero sa bagay, nasa sa inyo yan. Baka yun ang nakasulat sa script. Nga, di ba? Ganito, papupuntahin na. Ngayon, ang gagawin naman natin, papupuntahin natin sila dito sa opisina, papapanood natin kung paano natin dinodraw yung mga bola. Papakita natin yung tamang proseso. Pero pagka wala na yung mga senador, back to normal na tayo. Party na tayo. Ito, ano to eh. Kumbaga, binibuild nila yung credibility nila dito sa mga senador. Para yung mga senador, i-deliver sa taong bayan at sila na mismo ang mag-endorso sa ating mga kababayan. Uy, ladies and gentlemen, ang ating loto sa bansa ay credible at pwede talaga kayong manalo. Kasi, ano na nga eh, sabi nga, hindi na sa kanila manggagaling yung mensahe. Ang magpapatotoo dito, ito ng mga senador. Kaya iniimbitahan nitong mga senador na to na pumunta sa Lotto Draw. Ganun lang po yun mga kababayan. Pero pagkatapos ng pinanood nitong mga senador na to, party na naman po sila dyan. Back to normal na naman po sila dyan sa PCSO. Pag ba nag-draw kayo ng loto dyan sa PCSO, nandun ba si Ma'am Shi? At itong si Milyonaryo. Simple lang naman yan eh. Ganun po yan. Wag po kayong basta-basta magpadala sa mga ginagawang galaw ng mga tao na yan. Dahil mauuto po talaga kayo. Sa totoo lang, mabilis pong mauto pagka hindi nyo po iniisip ng maayos kung ano yung mga gustong mangyari ng mga tao na yan. Yun lang naman po yun mga kababayan. Kaya sila iniimbitahan dyan sa PCSO para ma-regain yung credibility nila. Pero sa totoo lang, yun sa ginagawa nilang pa-edit-edit ng larawan, patapal-tapal ng larawan. Kalokohan po yun mga kababayan. Huwag po kayong tataya ng loto. Ngayon, itong PCSO, gusto pang gamitin itong mga senador para i-endorso ang kanilang mga produkto. Kayo lang naman ang nagiging milyonaryo eh. Hindi naman kami kasali. Ba't pa kami tataya dyan sa loto na yan? Kayo lang naman, sabi nitong si First Lady, sabay-sabay daw silang magiging milyonaryo. See? Di tayo kasali doon. Kaya sorry na lang. Okay? Ito mga kababayan, ilalabas na nitong si Binibining Maharlika yung kanyang vom. Va. Si Ray Fernandez. Gusto niya ba ng vom? Va. Yun ang sinasabi natin. So kanina, nung nasa labas ako, ay binlag ko sa inyo yung backdoor conversation ayon sa ating puting ahas na inaareglo ni Lisa Ahas. Naku po. At si Tulfo at yung si Milyonaryo. Naka-move on na ba kayo doon sa incriminating statement ni babaeng Ahas o ni Lisa Smugs? Sa totoo niyan, madam, hindi pa rin po kami naka-move on kasi medyo masakit ang loob natin, no? Kala ko buong Pilipinas yung tinutukoy nila magiging milyonaryo. Sila lang po palang magiging milyonaryo. Doon sa sama-sama tayong babangon muli. Hindi, mali. Sila lang po pala ang babangon muli. Hindi tayo kasama. Para maging milyonaryo. And I'm so happy, trending, viral sa TikTok, sa YouTube, sa lahat ng social media platform. Ibig sabihin, gising kayo. Sabi ni Mac, may sakit ka. Ni Miss Maharlika, wala.
Parang may sipon ka, Miss Maharlika, get well soon po. Ang ganda-ganda ng ano natin ngayon, ng alindog. Medyo ano lang tayo ngayon. Yung boses natin nagsipon ako kahapon, di ba? But I am 100% perfectly beautiful. Okay daw. May sipon ka pa. Ako, dami na nagmamahal sa akin. But don't worry, I'm okay, okay? Yung, Dami kong mga nilalaklak na, hindi alak nilalaklak na paalindog. Okay, so ito na. game So mata. kanina, yung pansinin yung boses ko, kunyari Kasi po tayo, wala tayong puting ahas itong Binibining Maharlika. Napakarami po ng puting ahas dyan. Na ibang klase. Tornado ibang tayo klase. today. Galing ako sa Oh. concert. Okay? So kanina, sinabi ko sa inyo na nakarating sa atin na wino-workout ni babaeng ahas at ni milyonaryo si Raffy Tulfo. At binanggit ko rin sa inyo ang tungkol kay Coco Pimentel na kaya nung last year ay hindi na push itong PCSO anomalies, nagkabayaran, nagkaayusan. Yun ang nakarating sa atin, sa ating, mula sa ating mga, papayuda tayo, pero huwag ngayon kasi seryoso tayo ngayon, mga palangga. Okay? Mga kaibigan, mukhang, ayon sa ating puting ahas, mukhang hindi nagkakasundo sa backdoor meeting. Naku Okay? po, ayan na. Yan na yung backdoor meeting. negotiation. Kasi, may mga nakarating sa atin, pero this is allegedly, na may 1 billion figure na inaalok kay Tulfo. Ayan. Okay? Yung kay Pimentel, it's done. Base sa ating puting ahas. So, dito Done sa deal bagong backdoor meeting o backdoor negotiation, I don't know kung magkano, kung 400 pa rin ba. Parang laki naman kay Tulfo, 1 billion. Tapos kay Coco is, is 400. Parang, kung Kaya ikaw nga. ay magpapabayad, Parang di ba? eguls. Parang hindi naman yata patas yun. Pero kasi, Eguls. hindi patas. In the first place, yung gagawin nila hindi patas, di ba? So, siguro dahil hawak ni Tulfo ang bom, va. Okay. Ngayon, Yan na nga ba ipakalat sinasabi nyo natin. pa mga hitad ang video ni Lisa. Okay? Done deal na kay Coco Vid, sabi ni Minda Diaz. So, eto na nga. So, maliban dito sa pinag-uusapan sa natin, actually, nauna tayo dyan palangga yung mga peke na nanalo. Diba? Nauna tayo dyan. Huli na yung mga kongreso na yan. Nauna pa si Maharlika dyan. Bago pa inupo si Robles, binanatan ako na yun ng bonggang-bongga yan. Binoldja ko na ng bonggang-bongga na hindi makain ng iro ang pangboboldja ko sa kanila ni Lisa at ni Taning nakasabwat niya. Remember, binlag ko sa inyo yung tungkol sa tara na hinihingi ni milyonaryo, ni Mel Langka. Okay, Langka kasi gugu yung kanyang Teslak. Nakarama kasi. So, maliban doon sa tara na pinakamababa is 500,000, not million, 500,000 kada operator. Remember that 2022 ko yan binlag sa inyo. Kahit halungkatin nyo dyan sa Bojack TV. Pero sa Maharlika at Maharlika Bojack, wala kayo malungkat kasi ginorgor na ng Presidential Communications ni Lisa Smugs ang ating Facebook page. At now we have Maharlika Network. Kaya nga ngayon mga kababayan, medyo alalay muna tayo sa pag-upload doon sa ating Facebook page kasi baka gurgurin din, sayang naman. So, binalikan ko yung mga notes ko, mga palangga, na inulat ko sa inyo yung total, I believe more or less 88 operators, Naku po. yung mga lotto outlets sa Pilipinas na sinisingil ni Langka, ni milyonaryo at ni Lisa. Kaya naman pala, hindi lang sila milyonaryo, bilyonaryo. Ayun. Bilyonaryo. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo na, Lisa, iluwa mo ang Kaya ganun-ganun na lang, kayang-kaya nilang magpalabas ng billion para sa ganun ba yun mga Maharlika? Kasi sila ay mga bilyonaryo. Oh. pera ng bayan, nasa tiyan mo. Kasi Ganun ba yun? bilyonaryo. So imagine you compute you do the math. Kung sa 500,000 pesos, okay, ang pinag-uusapan natin sa 88 operators na sinisingil ni Robles at ng kanyang mga grupong Cindy, Cato, okay, that's total of 44 million. Okay? Pesos.
And also, 'di ba narinig ninyo yung mga operators doon na nagrereklamo, isinara sila, 'di ba, nang walang justice, walang hustisya, basta na lang pinagtripan sila na isinara. There are 2,000, sabi nga ni Tulfo doon, ginugurgur nyo ang buhay nitong mga yung mga operators at yung kanilang mga empleyado. So sinabi ko din sa inyo, noong 2022, na sinisingil yung renewal nila mga palangga na nagsisimula sa 20 million and down payment, if you wanna renew, is 10 million pesos. So there's a lot of pagnanakaw talaga. Alright? So we're talking about the small operators. So how much the big operators, yung mga malalaki? Okay? So they're like roughly 50 million at non-refundable. So ibig sabihin, pag sinabi ni Robles na ay walang walang machine, chuchu-chuchu, ganyan-ganyan. Nada. 'Di ba? Goodbye 10 million, goodbye 20 million. Naku po. So ganun kayo kadorobohin ni Robles at ni Lisa. Dahil sinabi ko nga sa inyo na mayroong ka-meeting ni Lisa during that day. Okay? Ay, matindi po itong mga aligasyon nitong si Binibining Maharlika na to. Medyo hindi na po natin kinakaya. So always mga kababayan, to God be the glory. Hasta la vista. Mag-ingat po kayo lahat at panoorin nyo lang po yung buong video doon sa ni Binibining Maharlika. Kasi mabibigat po yung mga aligasyon niya dito eh. Maraming salamat po pa sa pagsuporta sa PHFD.